Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Wipe, let's go! Sabi ni Jason at inilahad ang kamay nito na tinanggap naman ni Keisha. Hawak niya ang bag na nilagyan nito ng pinagkainan nila dahil nag-share sila sa pagkain niyon kanina at lumabas na doon. Miss Keisha? Mabuti naman po at kumain na kayo, sabi ni Clarice na ikinangiti ni Keisha. Salamat Clarice sa pagdala mo ng pagkain kanina kahit di ko nakain, sabi ni Keisha na ikinatango naman ni Clarice. Wala yun, tsaka ang soon to be husband niyo po nagbilin sa akin, sabi ni Clarice habang nakangiti ng pilyo dito at kinindatan pa siya. Namula naman si Keisha dahil doon. Clarice! Pagbabata pang sabi ni Keisha. Bakit po? Ready na po akong maghanda ng kasal nyo, masayang sabi nito na mas lalong ikinapula ni Keisha na nakita ni Jason kaya napatawa na din siya dahil busog na busog ang mga mata niya sa reaksyon ng dalaga. Clarice, hayaan mo muna si Keisha. Ini-enjoy niya muna ang pagiging boyfriend at girlfriend namin, nakangiting sabi ni Jason na ikinalaki ng mata ni Keisha. Boyfriend? Girlfriend? Gulat na sabi ni Keisha sa isip niya. Sir kayo sigurado akong kinikilig si Miss Keisha niyan, tawang sabi nito na kinasabay ng tawa ni Jason samantalang si Keisha ay pulang-pula sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay nagpaalam na ito sa kanila para bumalik sa trabaho kaya umalis na sila. Pagpasok sa elevator ay agad tiningnan ni Keisha si Jason. Anong sinasabi mo kanina Jason? Taas kilay na sabi ni Keisha. Wipe naman, I'm your boyfriend now. I know, di man lang kita niligawan. But don't worry, araw-araw kitang liligawan, sabi ni Jason dito habang nakangiti at diretsyong nakatingin sa kanyang mga mata. Kitang-kita ni Keisha ang kasiyahan doon at alam niyang masay din siya kaya di na siya nag-alilangang tumango dito. Ang gusto niya lang naman ay maranasan kung paano sumugot dito ng yes, ngunit isinawalang bahala niya ito dahil mahalaga ang ngayon. Sumakay na sila sa kotse at tinahak ang daan papuntang school dahil saktong labasan ng kambal. Mommy! Daddy! Masayang sigaw ng kambal habang tumatakbo papalapit sa kanila na siyang ikinangiti nila. Agad na malilang niyakap ang kambal nang dumating ito sa harapan nila. Unang niyakap ni Keisha ay si Ethan at sunod si Stephanie at kay Jason naman ay si Stephanie ang nauna bago si Ethan. How's your school babies? Nakangiting tanong ni Jason sa kanila. It's fun daddy. Look, we got a lot of stars, masayang sabi ni Stephanie at pinapakita sa kanila ang madaming stars sa braso. Wow, ang talino talaga ng kambal namin, nakangiting sabi ni Keisha. Of course mommy, mana sa inyong dalawa ni daddy, nakangiting sabi ni Ethan na mas ikinataba ng puso ni Jason. Hindi niya akalain na darating siya sa puntong ganun na mayroon siyang dalawang anak na masaya nagkwekwento sa kaniya. Let's go! We should celebrate dahil very good kayong dalawa. Kaming dalawa ni mami nyo ang magluluto ng hapunan, nakangiting sabi ni Jason at ikinatuwa ng dalawa. Mommy, wala na po kayong pasok? Tanong ni Stephanie habang bumabiyahe sila papunta sa bahay nila. Yup anak, maagang tinapos ni mami para magkasama-sama tayo. Mas natuwa naman ang kambal sa sinabi niya. Na makauwi sila ay nagpahinga muna mga ito at nagbanding sa garden.
kasama ang mama ni Keisha. Sama-sama sila na nagluto ng pagkain. Tulong-tulong silang lahat. Talagang napakasaya ng gabing iyon na magkakasama sila. Natapos ang maghapon at nakatulog na agad ang kambal dahil sa pagod at lumabas na ang dalawa sa kwarto ng mga ito. "Wife, let's sleep. Tulog na sina mama at ang kambal," sabi ni Jason at niyakap siya nito sa bewang na talagang kinataas ng kiling niya. "Anong let's sleep ka dyan? Matulog ka dun sa guest room," sabi ni Keisha na ikinangiwi ni Jason. "Wife naman eh. Simula ngayon ay gusto ko tayong magkatabi," sabi ni Jason at isiniksik pa ang mukha sa liig ni Keisha. Kaya agad na tinulak ni Keisha si Jason sa noo gamit ang hintuturo nito. "Anong tabi ka dyan? Mamaya, manyakin mo pa ako," sabi ni Keisha at naglakad papunta sa kwarto niya, kaya napatawan na lang si Jason na sumunod dito. Agad niyang napigilan ang pinto na akmang isasarasanan nito. "Ano ba, Jason?" Pabulong na sigaw na sabi ni Keisha dito. "Tabi tayo, wife. Promise, behave lang ako," sabi ni Jason na itinaas pa nito ang kanang kamay nito, kaya napaisip naman si Keisha at maya-maya ay binuksan na rin ang pinto. "Promise mo yan ha? Behave ka lang," sabi ni Keisha na ikinangiti ng malaki ni Jason at tumango dito. Kaya naglakad na si Keisha papunta sa higaan doon at agad sinara ni Jason ang pinto. Sumunod sa dalaga at hinili ito pahiga sa higaan at saka niyakap. "Jason, maliligo pa ako," sabi ni Keisha dahil nakasiksik sa niya binata. "Wife, wag na. Ang bango mo pa kaya. I love your smell," sabi ni Jason habang sinisingot ang kanyang amoy na ikinapulan ni Keisha at mabuti na lang alam niyang nakasubsob ang binata sa liig niya. "Jason, I really need to take a shower para maginhawa ang tulog ko," sabi ni Keisha kaya humiwalay na si Jason sa pagkakayakap nito. "Okay," sabi ni Jason at tumayo na, kaya agad namang napupo si Keisha dahil baka nagtatampo ito. "Uy, saan ka pupunta?" sabi niya dito na ikinilingon ni Jason sa kanya na nagtataka. "Eh di sa banyo. Saan pa? Sabay tayong maliligo," inosente na sagot ni Jason na ikinapula ni Keisha ng sobra. Agad na hinablot ang unan na malapit sa kanya at binato kay Jason. Tawang-tawa ito dahil sa nakita niyang reaksyon. "Ang manyak mo talaga, Jason." Ilang araw nang lumipas at napuno ng kasiyahan ang bahay nila Keisha dahil magmula dumating si Jason ay naging masigla ang kambal sa pang-araw-araw. Araw ng Biyernes nang pumunta si Jason sa office ni Keisha upang sabay silang sumundo sa anak nila. Ang kaso, pagbukas niya ng pinto ay nakita niya itong tulog sa lamesa. Napailing na lang siya at lumapit sa dalaga. Tinitigan niya ng mabuti ang mukha nito. Talagang napakaamo nito. Mahabang pilik mata at natural na mapupulang labi. Kamukhang kamukha niya ang anak nilang si Stephanie. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa mukha nito. "Bakit ba hindi ka nagpapahinga ng maayos, wife?" bulong na sabi niya. Pagkatapos ng pagsawaang tingnan ang maamong mukha nito, ay nagpasya na siyang buhatin na ito at higa sa sopa ng office niya. "Magpahinga ka muna, wife. Babalikan kita mamaya. Susundin ko lang ang kambal." Pagkasabi niya nun, ay hinalikan nito sandali ang noo ng dalaga bago ito tuloy lumabas ng office. Agad na siyang dumiretso sa eskwelahan ng kambal at masayang sinulubong ang dalawa. "Daddy, nasan po si Mami?" bungad na tanong ni Stephanie nang mapansin na wala ang kanyang ina. Habang si Ethan naman ay naghihintay din ng sagot mula sa kanilang ama. Nakatulog ang mami nyo, kaya hiniga ko muna sa sopa sa office niya," sabi ni Jason na ginatungo ng dalawa at naglakad na sila
papunta sa kotse. Kung minsan din kasi ay kasama si Keisha sa pagsundo sa dalawa, pero minsan din ay hindi kasi busy nga talaga sa trabaho. Ngunit alam kasi ng kambal ay makakasama si Keisha sa pagsundo sa kanila ngayon. Ngunit naiintindihan naman nila kung wala ito dahil sa sobrang pagod sa trabaho. Si Keisha naman ay tuwang-tuwa dahil nakikita niya ang pagpupursige ni Jason na bumawi sa kanila. Lahat-lahat talaga ay ginagawa nito. Madalas nga kung ano ang trabaho na dapat isang babaeng gumawa sa bahay ay si Jason ang gumagawa, kaya talagang humahanga lalo si Keisha dito dahil wala sa itsura ni Jason na kaya nitong gumawa ng mga ganong bagay. Sunduin natin si Mommy, Daddy, sabi ni Ethan habang nakangiti na makapasok sila sa kotse. Nilagyan niya muna ng seatbelt ang dalawa at pumasok na din sa loob. Yes anak, tapos na si Mami niyo sa trabaho. Balak niya atang sundin kayo, kaso napagod eh. Kaya pagdating natin doon, quiet lang kayo ha, sabi ni Jason na ikinatango naman ng mga ito. Sabi nga niya po sa amin kaninang umaga, susundin niya daw po kami. Napatingin si Jason sa rearview mirror. Mga anak, pagpasensyahan niyo na, pagod si Mami eh. Ngumiti naman ito at umiling sa kanyang kambal. Ano ka ba, Daddy? Ayos lang po yun. Ayaw din naman po namin na napapagod ng sobra si Mami. Napangiti si Jason dahil sa sinabi ni Stephanie. Dahil alam niya talaga na mahal ng kambal ang kanilang ina. Nagkukwento lamang ang kambal habang nasa biyahe sila papunta sa company ni Keisha. Iyon ang unang beses na pupunta ang kambal doon kasama si Jason, kasi usually sa bahay ng diretsyo nila, pero dahil nakita din ni Jason na tapos na ang trabaho nito ay sinama niyang kambal. Palaging dinadaan ni Jason ang office ni Keisha araw-araw para i-check kung ayos lang ba ito at kumain na. Kapag nasigurado niyang okay ito, ay aalis na siya upang sunduin ng kambal. Kaya yun ginagawa ni Jason upang hindi na maulit ang hindi nito pagkain. Bantay sarado siya sa binata. Pagdating nila doon ay pinagtitingin sila ng mga trabahador at saka binabati sila, lalo ng kambal. Dahil talagang napaka-hyper ng mga ito at halos lahat na nakikita nila ay binabati rin. Doon ay mas nasigurado nila na si Jason niya talaga ang ama ng kambal dahil kamukhang kamukha ni Jason si Ethan at akala nila ay namamalikmata lang sila. Kamukha ni Ethan si Jason noon, pero ngayon ay sigurado na sila kasi nasa isang lugar ng dalawa. Ate Clarice! Masayang sabi ng kambal dito at tumakbo para yumakap dito. Ikinatuwa naman ni Clarice iyon dahil ngayon lang ulit sila nagkita ng kambal. Wow! Twins! Andito pala kayo? Ang lalaki nyo na. Ang tagal nating di nakita, sabi ni Clarice sa mga bata. Paano kasi ay madalas trabaho lang talaga ang ginagawa nilang mami ng mga ito, kaya hindi na sila nakikita. Namiss ka namin, Ate Clarice, sabi ni Stephanie na ikinangiti niya lalo. Namiss ko din kayo. Asa loob si mami nyo, sabi ni Clarice at tumayo na at bumati kay Jason. Hello Sir Jason. Hello Clarice. Pasok na muna kami. Pagod kasi si Keisha, iuwi na namin. Tama yan Sir Jason. Tulog pa po siya sa loob. Ngumiti si Jason dito at hinarap ng kambal. Let's go babies, sabi ni Jason at hinawakan ng kambal sa magkabilang kamay. Pagpasok nila sa loob ay nakita ni Jason na tulog pa rin ang dalaga. Kaya napangiti na lang siya kasabay ang kambal. Suminyas siya sa mga ito na huwag maingay, kaya tumango naman sila. Dahan-dahan niyang binuhat si Keisha at naglakad na palabas. Let's go babies, uuwi na tayo, sabi niya sa mga ito at nauna siyang lumabas habang buhat si Keisha. Naglakad na sila papunta sa elevator at tahimik lang ang kambal para di magising ang ina habang buhat-buhat ni Jason
na parang bagong kasal. Kahit anong tahimik nila ay maya-maya pa napadilit si Keisha nang maramdaman niya na parang may bumubuhat sa kanya. At doon ay nakita niya si Jason. "Jason? Teka, ba't buhat mo ako?" Gulat na sabi ni Keisha dito. "Hi mommy," sabay na sabi ng dalawa kaya napatingin si Keisha sa mga ito. "Mga anak, andito pala kayo." Nakangiti niyang sabi sa mga ito at akmang bababa na sana nang magsalita si Ethan. "You should sleep more mommy. Buhat ka naman ni daddy, it's okay." Nakangiti nitong sabi na sinasanguin din ni Stephanie. "They are right. Don't worry, di kita hayang mahulog. Sa akin ka lang," sabi ni Jason na kinindatan si Keisha. Kahit na parang natural lang kay Jason ang mga ganung bagay, ay palaging kinikilig ito sa mga banat niya. Kaya mas yumakap na lang siya sa liig ng binata at sumiksik sa liig nito upang itago ang kanyang pagkabula na siyang ikinangiti ni Jason at pinagpatuloy ang paglalakad. Araw ng linggo ngayon at family date nila. Ngayon ang kauna-unahang pagkakataon na kumpleto silang lahat. Kasama din nila ang mama ni Keisha. Masaya naglibot ang mga ito sa mall at syempre, nagkakasundo si Jason at Stephanie tungkol sa mga hilig ng mga ito. Ganon din naman si Ethan dahil pareho silang mahilig ni Jason sa mga laruan. Habang si Keisha naman ay nakasunod lang sa mga ito dahil hindi naman talaga hilig ang kanilang mga binibili. "Kaya palang hilig mangolekta ng kambal. Sa'yo pala nagmana eh," sabi ni Keisha nang tumabi sa kanya si Jason. Nakaupo sa isang upuan doon sa loob ng bilihan ng mga laruan. Kasama ng kambal ang lola nila at pinapipili ito ng magaganda. Napangiti naman si Jason at niyakap nito sa bewang at mas inilapit sa kanya. "Ano ka ba Jason? Masyado kang PDA," sabi sa kanya ni Keisha. Ano naman ngayon? Wala silang pake. At saka isa pa, nasa tamang edad na tayo wife. 33 ako, tapos ikaw 32. So? Sabi ni Jason na ikinailing ng dalaga at hinayaan ito. Matapos silang mag-shopping at mamasyal ay nagpunta sila sa Jollibee kung saan favorite ng tatlo ang burger doon. Masaya silang kumakain habang nagkukwentuhan. Hanggang maya-maya ay tumayo si Jason para magpunta sa banyo. Hindi gaanong maraming tao ngayon kaya ayos na ayos sa kanila. "Wife?" Agad na napaangat ang tingin si Keisha mula sa pagkain niya nang tawagin sa ni Jason at gulat na gulat sa nakita niya. "I know I'm such a jerk for confirming that you're my girlfriend without asking you this. But nangako naman ako sa sarili ko na darating din ng araw na tatanungin kita para maging opisyal talaga tayo. Gusto ko lang na panghawakan mo na mag-una tayo noon pa man, kaya sinabi ko yun, pero plano ko na talaga to. And thanks to mama and to the twins, nagawa namin ito." Hindi makapaniwalang napatingin si Keisha sa mga kasama niya sa table at nakangiti lang sa kanya at nakita niya rin na nakangiti ang mga tao sa kanila. Si Jason kasi ay nakatayo sa harapan ng table niya at may hawak na bouquet of flowers. At sa likod nito ay may mga staff doon ng Jollibee na may hawak na cake. Gawa sa letters na nakasulat dito ay "Will you be my girlfriend?" Kaya hindi talaga makapaniwala si Keisha at agad na pinunasan ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Kitang-kita ni Jason ang pagkagulat sa mukha ni Keisha hanggang sa napalitan ito ng pagkasaya at pagkaluha. Totoo na nagtampo siya na maging sila noon, pero tinanggap na lang iyon kahit pa ang gusto niya ay sumagot man lang siya ng oo. Dahil mahal naman niya ang lalaki, kaya sabi niya sa sarili niya ay mag-iinarte pa ba siya? Pero ang makita si Jason ngayon sa kinatatayuan nito ay talagang kinaiiyak niya. "Will you be my girlfriend, wife?" Tanong ni Jason habang nakangiti sa kanya. Sa wakas ay narinig na rin niya ang mga katagang iyon na matagal niyang inaantay.
Ang buong akala niya ay hindi niya ito mararanasan. Kaya agad na tumayo si Keisha at agad naglakad ito papalapit kay Jason. Napatingin muna siya sa mama niya upang manghingi ng permiso na kaagad tinangoon siya nito at sa mga anak niya na malaki ang ngiti na nakatingin sa kanila. Oo. Yes, Jason. Masayang sabi niya na mas ikinatuwa ni Jason at kaagad siyang niyakap at hinalikan sa labi. Kasabay ng mga palakpakan ng mga tao sa paligid nila. Nang humiwalay sila sa halik, ay agad ibigay ni Jason ang bulaklak dito. Napatingin sila sa mama at anak nila na kapwa nakangiti sa kanila. Kaya pumunta na sila sa table para kumain dito. Napuno ng congrats ang paligid nila. Congratulations, Mommy and Daddy! Sabay na sabi ng kambal, kaya hinalikan naman nila ito sa ulo nila. Sobrang saya po namin ni Stephanie. Sabi ni Ethan na lalong nagpangiti sa kanila. Salamat mga anak. Sabi ni Keisha sa mga ito at kinindatan naman sila ni Jason dahil nga sa plano nila. Bumaling si Keisha sa mama niya at tinawakan ng kamay nito. Ma, salamat po. Anything for you, Keisha. Nakangiting sabi ng mama niya at hinalikan siya sa pisngi. Bumaling siya kay Jason na hinalikan nito ang kamay niya. Thank you so much, wife. Lumipas pa ang isang linggo at mas naging masaya silang lahat, lalo na at opisyal na mag-una ang dalawa. Kasal na lang ang hinihintay ng lahat. Matagal na din sila nagkausap-usap, sina Drew at Eliza, si Jelly at Justin, dahil ng gabi maging sila ay pumunta ang mga ito sa bahay nila para i-celebrate ang okasyon na iyon. Pumunta din ang dalawang kaibigan ni Jason at nakilala ni Keisha mga ito. Naging masaya silang lahat sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Ngayon ay panibagong araw at ganun pa rin ang gawain ni Keisha. Miss Keisha, ready na po ang ka-meeting nyo sa meeting room. Sabi ni Clarice at tumango si Keisha at hinanda ang kanyang sarili. At pagkatapos ay dumiretso sa meeting room. Pagpasok niya ay nagulat siya nang makita niya si Clara kasama ang isang babae na may katandaan na din. Kitang-kita pa rin ang kagandahan nito. Hi Keisha! Nagkita ulit tayo. Kasama ko ngayon ang mama ni Jason. At ngayon ay sigurado na ako na matutuloy na ang kasal. Natigilan si Keisha dahil sa sinabi nito sa kanya. At napatingin sa kasama nitong babae na nakangiti sa kanya. At doon niya napansin ang pagkakahawig nila ng Jason. Hindi niya alam ang gagawin niya. Parang tumigil ang mundo niya dahil sa kanyang narinig. Nasa harapan niya ngayon ang nanay ng taong mahal niya kasama ang isang babae na patay kay Jason. At ang rason ng pagpunta nila doon ay dahil sa isang kasal. Kasal sa pagitan ni Jason at ni Clara at hindi siya. Hi Keisha, okay ka lang ba? Napakurap naman ako na magsilita ulit si Clara. Andito nga pala ang mama ni Jason. Bakit ang sakit? Clara, sorry, but I don't want my company to get in trouble. Naalala ko kung paano magalit si Jason noong huling punta niya dito. Nakangiti kong sabi sa kanya. Pero alam ko, deep inside, ay ayoko talaga maganap ang wedding na to. Paano na ang mga anak namin? Paano na ako? I'm his girlfriend. Iha, don't worry. Akong bahala sa anak ko. Ako nga pala si Claudia, ang mama ni Jason. Sabi nito sa akin at inilahad ng kamay niya para makipagkamay. Napatitig ako sandali sa kanyang mukha. Kamukhang kamukha niya si Jason pero lang sa mga mata. Hanggang nagpasya na ako na umaksyon na at wala na akong magagawa kundi ang tanggapin iyon. Sino ba naman ako para kumontra sa kanila? Hindi alam ng magulang ni Jason ang tungkol sa amin, pati na mga anak namin.
Hindi ko alam kung ayaw niya ba talagang sabihin sa kanila or something, pero may tiwala ako kay Jason. Ang kaso, kapag magulang niya ang kumilos, ay wala na akong laban doon. Sigurado po ba kayo? Tanong ko ulit sa kanila. Nagkatinginan muna sila sandali at tumango pareho habang nakangiti sa akin. Pilit akong ngumiti sa kanila at pilit nila tinatago ko ang dobleng sakit na nararamdaman ko. Siguro hindi talaga kami ni Jason ang para sa isa't isa. Ang buong akala ko sa mga nagdaang linggo ay maayos na kami. Mabubuo na kami, pero hindi pala sadyang pinagtagpo lang kami, pero hindi tinadhana. Ang sakit-sakit. Sige po. Maupo muna po tayo para makapagsimula na tayo. Naupo na kami sa sopa na nandoon at kaharap ko sila pareho. This is the magazines. Pwede po kayo dyan kumuha na maaaring maging design at motif sa kasal nyo. Sabi ko na ikinangiti naman nila pareho at kinuha ang magazine at saka binuklat. Sa tagal kong wedding coordinator, ngayon lang ako nasaktan sa ginagawa ko. Bata pa lang ako ay hilig ko na ang tungkol sa mga kasal. Pangarap ko na ako na mismo mag-organize ng isang kasal at syempre ang pangarap ng lahat ng babae ay siya mismong ikasal. OMG tita, ang ganda po nito. Masayang sabi ni Clara na ikinatingin ko sa kanya. Kitang-kita ko ang saya sa kanyang mga mata. You're right Clara, pero maghanap pa tayo. Sure akong madami pa dyan. Sagot naman ng mama ni Jason kay Clara. Napangiti na lang ako at napahawak sarili kong kamay. Ramdam ko ang panginig at panlalamig nito. Napatingin ako sa ibang magazines na nasa table at sa kanilang dalawa na masayang namimili. That should be me. Napapikit ako dahil sa aking naisip. Gusto ko nang tumulo ang luha ko pero hindi ko ginawa. Bagkus ay kinuha ko pang ibang magazine sa table at ipinakita sa kanila. Ito po, tingnan nyo din. Mas maganda po ito. Nakangiti kong sabi. Wow iha, you have a good taste Clara. Look at this. Sabi ng mama ni Jason at kinuha ng magazine na pinakita kay Clara. Talagang masaya sila pareho. Sino bang hindi sasaya sa paganda ng isang kasal? Sa bawat client ko na nakakausap at nakakasalimuha ay lahat sila ay masaya. Masayang couple, masayang magkakaibigan at masayang pamilya. Siyempre, masaya ako para sa kanila at ang goal ko ay bigyan sila ng magandang kasal. At ganoon din ang gagawin ko para kay Clara. Walang exemption, ang pinagkaiba nga lang, ang lalaking mahal ko ang magiging asawa niya. Hindi ko maiwasang masaktan sa isiping iyon. Kumalma ka Keisha. You should be professional. Bulong niya sa sarili. Iha? Napatingin ako sa mama ni Jason nang tawagin ako nito. Call me Keisha na lang din po. May kailangan po ba kayo? Nakangiti kong tanong sa kanya. Pwede mo ba kaming tulungan? Alam kong mas alam mo kung anong mas ikakaganda na magiging kasal nila ng anak ko. Nakangiti pa nitong sabi sa akin. Sa nakikita ko sa kanya, how can I say no? Paano ko sasabihin na, Tita, ako po ang girlfriend ng anak nyo. Sa tingin mo ba ay maniniwala siya? Baka isipin nilang baliw na ako at isa pa, paano ko ipaparating na nasasaktan ako? Wala akong karapatan. Ang tanging magagawa ko ay mas pagandahin ang kasal nila kasi yun ang trabaho ko. Alam ko din na botong-boto ang mama ni Jason para kay Clara. Kasi kung hindi naman ay wala siya dito ngayon. Sure, eto po, tingnan nyo din. Sabi ko at tumabi na sa kanila. Halos isang oras din na nag-uusap-usap kami sa meeting room. Naghanap na magandang gusto nila na motif para sa kasal at reception. Mayroon na silang napili pero ang sabi ng mama ni Jason ay gusto niya muna ito makita. At sinabi din ni Clara na ang mama nilang ni Jason ang maghahanda para sa kasal nila.
Miss Keisha, gusto naming unahin mo yung invitation. Okay lang ba? Para may bigyan namin agad iyon sa mga imbitado. Masayang sabi ni Clara na ikinatango ko naman. Sure. Katulad pa rin ba ng dati? Ako nang bahala. Nakangiti kong sabi sa kanila at tumayo na sa mga ito. Lumapit sa akin si Clara at niyakap ako. Keisha, aasahan ko na maganda ang kalalabasan ng kasal namin. Sabi niya sa akin kaya tumango ako sa kaniya. I'll make sure of that. Nakangiting sabi ko. Lumapit din sa akin ang mama ni Jason at niyakap din ako. Ang sarap sa pakiramdam ng niyakap ng ina ni Jason, parang ayokong humiwalay. Call me Tita Claudia na lang, okay? Babalik ako sa mga susunod na araw para i-check ang mga bagay-bagay. Nakangiti niyang sabi sa akin at huminga naman muna ako ng malalim at ngumiti bago tumango sa kaniya. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila at lumabas na doon. Agad akong napaupo pabalik sa sopa dahil sa panghihina ng tuhod ko. Naramdaman ko na lang na tumulo na ang mga luha ko na kanina ko pang pinipigilan dahil sa sobrang sakit. Napatingin ako sa mga magazines. For the first time ay nasaktan ako sa trabahong gustong gusto ko. Ilang minuto ako nagtagal at inalabas ang sakit na nararamdaman ko at nagpasya na lumabas dito. Kaya pinunasan ko na ang mga luha ko sa aking mga mata at inayos ko ang aking sarili. Ngumiti muna ako ng malaki bago tuluyang lumabas sa meeting room. Pagkalabas ko ay nakita kong busy si Clarice. Clarice, halika sa loob. Kakausapin lang kita saglit. Sabi ko at tumango naman siya at sumunod sa akin. Naupo ako sa swivel chair ko. Clarice, gusto ko sana ako na lang magdisikaso ng client na nakausap ko kanina sa meeting room. Kapag may bagong client, ikaw nang umasikaso sa kanila dahil magiging busy ako. Sabi ko na kinakunot ng noo niya. Miss Keisha, madami tayong pwedeng umasikaso sa isang kasal. Baka nakakalimutan nyo, company nyo to. Takang tanong nito sa kanya. I know Clarice, but this client was so important. Gusto ko na ako na mismo mag-aasikaso at kakausap sa mga sources natin para sa mga gagamitin sa kasal. Huwag kang mag-alala, kaya ko na to. Nakangiti kong sabi sa kanya pero kita ko pa rin ang pagtataka niya. Ngunit kahit ganun ay hindi na siya nakipagtalo pa at pumayag din. Sige po, sabi niyo lalabas na po ako. Sabi nito sa akin kaya tumango na ako at lumabas siya. Napasandal ako sa upuan ko. Kala ko ito na simula ng pag-ibigan namin. Katapusan na pala. Bakit bang malas ko? Lumipas ang maghapon at dumating si Jason sa office para sundin ako upang tanungin ako kung sasama ako sa kanya sa pagsundo sa kambal. At dahil nga sulutang ako ay wala pa sa kalahati ang natapos ko, ay hinayaan ko na lang muna siya ang sumundo sa kambal. Mabuti na lang at hindi siya nagtanong. Naiwan ako mag-isa sa office at nag-text din ako sa kanya na gagabihin ako. Mag-o-overtime ako kaya wag niya lang akong intayin. Ilang sandali lang ay napatingin ako sa phone ko nang tumunog iyon at tumatawag si Jason. Wife, kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong niya agad sa kabilang linya kaya napangiti ako. Kahit na may problema ako dahil sa kasal na yun ay hindi ko pa rin maiwasan na matouch sa pagbabago ni Jason. Sa mga araw na naging kami ni Jason ay talagang napakalaga nito para sa amin ng kambal. Kaya mas lalo ako na nahuhulog sa kanya. Sino bang hindi? Palagi niya kaming naalala at hindi siya nagkulang sa pagpapaalala sa akin. Hindi talaga siya nagbimintis na puntahan ako dito sa office ko. Hindi na, kaya ko na to. Don't worry, kakain ako dito. Sabi ko sa kanya.
Sure ka? Dalan kaya kita muna ng pagkain dyan, tapos susunduin kita pag upauwi ka na. Sabi niya sa akin. See? Sinong di mahulog sa isang Jason sa panta? Jason? Ayos lang talaga ako, promise. Tsaka, gabi na yun. Samahan mo lang din sila mama at ang kambal. Patulugin mo din sila na maaga dahil may pasok pa yun bukas. Sabi ko at bumuntong hininga man siya. Gusto mo bang makausap ang kambal? Sige. Sa sobrang pag-iisip ko ay nakalimutan ko na mga anak ko. Masyado akong preoccupied sa problema ko na to. Mommy? Agad ako napangiti nang marinig ko ang boses nila pareho. Hi mga anak, kumusta kayo? Sorry kung di makakauwi na maaga si Mommy ha. Busy kasi ako dito. It's okay lang po Mommy. Naiintindihan ko po namin. Sabi ni Stephanie. Basta Mommy, kumain ka dyan ha. At mag-iingat ka din po pag uwi. Sabi naman ni Ethan. Mukhang naman na talaga ni Ethan kay Jason ang kanyang ugali. Physical na anyo nito at syempre, ganun din sa akin si Stephanie. Yes anak, matulog ng maaga ha. Huwag pasaway kay daddy at kay grandma nyo ha. Sabi ko sa kanila. Yes po Mommy, ingat po. We love you po Mommy. Sabay na sabi nila. Wife, mag-iingat ka okay? I love you. See you later. Mas lalo akong napangiti sa huling sinabi ni Jason. Siguro kailangan ko nalang sulitin ang mga araw na natitira na kasama namin siya. Lumipas ang ilang oras at sa wakas ay natapos din ako. Pagtingin ko sa orasan ay pasado 9:00 na. Nagligpit na ako at saka bumaba at wala na ibang tao dito bukod sa akin at sa guard. Pinandar ko agad ang kotse para makauwi sa bahay. Pagdating ko ay tahimik na doon at madilim na. Di ko na rin inabalang buksan pa ang ilaw dahil ayos lang dahil kabisado ko naman. Dumiretso ako sa kwarto namin Jason. At pagpasok ko ay nakita ko siya na nag-aayos ng higaan. Napabuntong hininga naman ako at tiningnan ang likod niya. Mararanasan ko pa kaya to? Isinawalang bahala ko na lang muna ang isiping iyon. Agad ako lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa kanyang likod at naramdaman ko ang pagkagulat niya. Wife, nakauwi ka na pala. Masaya niyang sabi at aalisin na sana niya ang kamay niya na nakayakap sa akin pero pinigilan ko siya. I love you. Bulong na sabi ko na kinatigil naman niya. Agad siyang humarap sa akin. Teka, tama bang narinig ko? Hindi makapaniwalang sabi niya sa akin kaya tumingin ako. Tama ang narinig mo. Mahal kita Jason. Agad naman niya akong niyakap ng sobrang higpit. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng puso niya hanggang sa naramdaman ko na may tumutulo sa balikat ko. Teka, umiiyak ba siya? Umiiyak ka ba Jason? Tanong ko sa kanya at tinapik ang balikat niya. Naramdaman ko ang pagtungo naman ito sa akin. Sobrang saya ko. Hinihintay ko talaga na sa'yo mismo manggagaling ang salitang yan Kisha. Sobrang mahal na mahal din kita. Pagkasabi niya nun, ay mabilis siyang kumala sa yakapan namin at mabilis niya ako na hinalikan sa labi. Nakangiti kong nilasap iyon at gumanti sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang nag-uumapaw na emosyon sa mga halik niya. Isang tanda na talagang napakasaya niya sa nangyayari sa aming dalawa. Ilang minuto kami nagtagal sa ganitong ayos at nang matapos ang halik na iyon ay idinikit niya ang noo niya sa noo ko at tinitigan ako sa mga mata. Ang gandang tingnan ng mga mata niya at ngumiti siya sa akin. Salamat wife. Sobrang pinasaya mo ako. Napangiti din ako dahil sa sinabi niya at hinilikan siya sandali sa labi at nagsalita. I love you. Mas lalo lumaki
ang kanyang ngiti. I love you too. Matapos iyon ay nagpaalam na muna ako sa kanya na pupunta sa shower. Maliligo sandali para makapagpalit na. Pagkatapos ko ay nakahiga na siya kaya lumabas muna ako para i-check ang kambal. Mahimbing na silang natutulog kaya hindi ko na sila ginambala pa. Bumalik ako sa kwarto namin at inintay niya ako kaya tumabi na ako sa kanya at niyakap siya. Nakaunan ako sa braso niya at yakap-yakap niya ako ng mahigpit. I'm so happy right now, wife. Sabi niya kaya napatingin ako sa kanya. Ako din, habi. Nakangiti kong sabi pero nakita ko na naman na natigilan siya habang nakatingin sa akin. Huy! Ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ko sa kanya. Pwede mo bang ulitin yung sinabi mo kanina? Hindi makapaniwalang sabi niya kaya napatawa naman ako. Ang sabi ko, ako din, habi. Ulit ko pa sa kanya at niyakap siya na mahigpit. Alam mo, sobra mo na akong pinapakilig. Sabi niya kaya natawa naman ako doon. Naku, ikaw nga tong araw-araw ay bumabanat sa akin. Sabi ko na ginatawa din niya. I'm your wife and you're my hubby. Sabi ko habang nakatingin sa mata niya. Nakangiti lang siya sa akin at hinalikan ako sandali at humiwalay din. You know what? Gustong-gusto kong ulitin ang nangyari sa atin. 4 na taon na nakakaraan. Pero nangako ako na kapag kinasal na tayo, saka lang natin gagawin yun. Sa sinabi niya ay agad nawala ang ngiti sa labi ko. Ang marinig sa kanya ang salitang ikakasal kami ay napakasaya. Pero ang katotohanan na sa ibang babae siya ikakasal ay talagang napakasakit. Hey! What's wrong, wife? Nag-aalala niyang tanong kaya umiling lang ako at ngumiti tapos niyakap siya ulit. Ikaw kasi. Napatawa naman siya doon. Mabuti hindi siya naghinala. Sa'yo lang naman ako naging ganito. Sabi pa niya sa akin. I love you, hubby. Sabi ko at naramdaman kong dumampi ang labi niya sa noo ko. I love you too, wife. Sabi niya at niyakap ulit ako. Natahimik kami sandali pero hindi naman siya awkward at nakikiramdam lang kami sa isa't isa. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, pati sa pamilya mo. Bulong ko na alam kong maririnig niya. Wife, gusto mo bang makilala si mama at papa? Napatingin ako sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Ngayon niya lang sinabi sa akin ang tungkol sa magulang niya. Alam ko magtataka kung bakit ni hindi ko man lang sila binabanggit at hindi kita pinapakilala kaagad dahil gusto ko muna na maayos tayong pamilya bago tayo pumunta sa bahay. Sa sinabi niya sa akin ay gusto kong maiyak. Sana hindi pa huli ang lahat, Jason. Bulong ko sa aking sarili. Pinigilan ko na lang ang mga luha ko at ngumiti sa kanya. Siyempre, gusto ko silang makilala. Gustong gusto ko. Sabi ko at niyakap niya ulit ako ng sobrang higpit. Soon, wife, kapag maayos ng lahat.